Ang atong theme is when relationships collide. Kung ang mga relasyon magkabangga-bangga na gani, no, mo ni ang importante nga isyu sa church nga angay tagaag pagtagad tungod kay kini dako kaayog kadautan, no, sa iglesia kung dili kini matagaag pagtagad. Very essential kayo, no, sa kinabuhi sa iglesia. Destructive kayo sa health sa church, sa iyahang kondisyon nga mahimo siyang effective and powerful church. Mo nang si James nagahatag niini nga it is a clear and present danger, no, kung kining mga relasyon mahimong madaot. Nay usa ka tawo nga na stranded sa usa ka island 3 years og na-rescue siya og gipangutana siya, uy nganong naghimo magagtulo ka balay-balay dinhi nga island? Ingon siya, ang tuyo ana kanang usa akong balay. Kanang usa church, kanang usa lain pud nga church. Kay pag dili ko ganahan diri ma-hurt ko, dito ko balhin sa Picas Church. No, mo nang makita nimo nga makadaot gyud, no, ang dili maayo nga relasyon diya sa kinabuhi, no, sa sulod sa iglesia. Mo na nintag na tanaw na to ang mga butang nga diin unsaon nato pag-deal kining mga conflict nga ni kanato sa pamaagi nga God honoring, kanang ma-honor ang Ginoo sa pag-resolve nato sa atong mga conflicts. Una, James 4:1-6 ug ina nato balikon kay gibasa na ganiha ug naa diha ang tanaw nato sa James 4:1-6 mao kini ang gisulat ni Santiago nga may kalambigitan gayud sa issue nga mga conflict diha sa sulod sa iglesia. Ug dili lamang sulod sa iglesia, bisag asa, no, sa atong asa ta muadto, asa ang atong grupo, asa ta makigrelasyon. Importante gyud kini nga how are we going to deal with conflicts. Una, tanaw nato kining constancy of conflict. Ingon diha sa verse 1a, what cause fights and quarrels among you? Unsay hinungdan sa quarrel diha nga nakahitabo sa inyong taliwala? Conflicts are common. Natural siya, normal siya, common siya. Dili siya rare, dili talagsaon. Mo nang si James, wala siya nag-address ini kung rare lang unta, no, ang issue. Kung talagsa lang nga issue sa church, dili mag-address ani nga issue si James sa iyahang letter. Mo nang kanunay gid naa ug dili ni problema karon nga mga 20th century nga church kun dili kaniadto pagid ni sa unang iglesia naananin ang mga problema, naananing mga conflict. Diya sa Acts kining conflict over sa pag-preach sa gospel ngadto sa Gentiles, away-away sila, gubot sila ani, discussion sila ani sila ni Paul. Diha po sa 1 Corinthians tanawon nimo ang conflict diha daghan kaayo gikan sa kinsa ang the best, si Paul, si Barnabas, si naglalis ang iglesia unya ngadto sa kining food nga sacrifice to idols, gikan sa picture ngadto sa pagkaon, gubot sila diha. Diha po sa Philippians na ay mga babae diha nga si Judea ug si Sintik, murag mga iro-iring nga away-away. Bisan pa si Paul ug si Barnabas ug si John Mark nagka-experience ning conflict. Common gyud, no, bisag asa sure gina siya nga mahitabo kanunay. Ug makita nato nining panahon na gira lang gyapon bisag unsa na karong panahon na naagyapoy gira. Daghan nag-history na ngagi about wars, naagi gira Ukraine o Russia. People are fighting, no, all the time. Mo nang companies spend 100,000 nga kuan lang yun how to cope with kining conflict. Ilagyong ikuan ng mga empleyado nga trained yun saon pag-deal sa kasuko, sa pasensya, management o kining mga stress. Constant yun, frequent ang conflict. Nga ikaduha, it is inevitable, di ginamalikayan. Walay usa nga immune niini, walay dili mapiktuhan o maka-experience aning conflict. It can happen to good friends, no, bisan pag best friend mo pag-away gani. Even among loved ones in the family, mag-away, mag-disagree. Naagyod ni siya di malikayan, bisan pa ang mga good disciples, managlalis pa sa panahon ni Jesus. Di kinamalikayan. You just need to manage it well. Nag-agad ra gyud na how we respond diya sa atong mga conflicts. Yun sa nato, pagtubag kining mga conflicts sa atong kinabuhi, that defines unsa gyud kini sa atong kinabuhi. Mao nang natural na siya, constant na siya. O ikaduha, tanaw nato kining the cause, no, unsa hinungdan gyud sa conflict. Og dinhi tungkaron nato ang root, ang gamot
ang sinugdanan gayud sa tanan. Ingon diha sa atong text, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? Asagikan gyud ang root, ang kinakaugat, kinauyukan gayud nga gigikanan sa conflict. Flesh come from your desires that battle within. It's not from sa gawas. It's from within. Diri gyud gikan sa atong sulod. It's not from the outside but a resident evil. Nga naa gyud na sa atong sulod. It is the flesh. Kana gyud ang sinugdanan sa tanan. Kung balihon nimo ng kuhaon nimo ang H diha, self man na siya. Balihar ragod self basahon siya. Munang tanan nga mga contentions, wars and fightings gikan gyud sa atong self. Lustful desires. Lustful meaning unod-nun nga mga tinguha. Wars within, diha gyud gikan. Diha ang atong pakig-away sa atong kaugalingon, mo result sa pakig-away sa atong isig katao ug mahimo kung nakig-away na ta diha sa Ginoo. Our wars within ourselves, our war with each other, and war with God. Mo nang kinigyud ang problema, kining flesh, atong unod. Ang spirit nga nag-operate sa flesh, kining lust. Pero ang spirit nga nag-operate diha sa espirituhan ng butang, ang love. Mo nang kompetensya gid ni kanunay bisag asa nga relationship. Bisan ka nang mag-uyab kanang lust og love, magka-sumpaki gyud na. Mo nang diha gyud nagsugod sa atong self. Ug tanaw nato kining mga butang nga how it operates diha sa atong kaugalingon. Basahon nato ang James 3:16 ingon diha, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Diha makita ang self. Una, kining self-serving pleasure. Sa tao no kining lustful desire na gyud ning unsay atong ganahan. Didto kita mo pabor. Dito kita mo pili unsay pleasurable. Di gani ko ganahan dili ko diha. Mo nang di gani ko ganahan enkwentro kita. Di gani ko ganahan sa imo ha, nanatay conflict diha. Mo nang self-serving pleasure, ingon diha sa atong text nga unsa may nagwar sa within you, inyong nagpray mo ano na angkon. Kay ang inyong pagpray out of pleasure man. O mo na ingon ni James, di ba? Self-serving pleasure. Ikaduha, kining self-will, unsay akong gusto, mao pud na ang mo-operate ang lustful desire, a desire to have our own way. Mo nang bisag asa mag-away gyud kay di na gani ang gusto matuman, bisag sa video kay my way, dito gyud sa my way kay my way gina. Akong gusto, pag naa gani butang nga mo block sa akong gusto, conflict mahitabo gayud. It's self-will. Ikatulo is self-seeking. Mao gid ang usa nga makita nato mo operate kining lustful desire nga diin kining envy og selfish ambition giingon diha. Kining selfish ambition mo'y nagkahatag disorder and every evil practice. Tungod kay makita gyud ni nining tulo ka butang, kini recognition, authority, and admiration. Recognition na agid na sa lustful desire nga I want to be recognized for what I've done, no? Dapat mailhan ko, mahibawaan ko kung unsay akong nahimo gayod. Craving sa atong lustful desire na siya. Isa na nga makakos gayod, dako kayo conflict diha sa atong mga relationship. Kanang self-seeking, recognition, authority. I want to be the one who will make the decision. Pao gyud na. Ako gyud mag-decide. Mo nang mag-asawa og bana maglalis gyud niini bisag dugay na nag-uban. It's self-seeking. Then admiration, no? Munagid na sa lustful desire nga I want to be looked up and admired. Dapat believe gyud sila sa kuha. Kanang i-admire ko nila. Tan-aw gyud sila sa kuha. Mao gid na sa atong lustful desire. Og mao gid ni mga causes gayod diha sa mga conflict sa atong mga relationships. Self-seeking, it means elevating ourselves. Gusto kita nga itaas ang atong kaugalingon. By all means, atong buhaton gayud bisag daghan ang uban matamakan, bisag daghan uban mababa, mahimo nga daghay ma-damage. Kay kining conflict god, mo create og division kay magbahin-bahin naman gyud. Unya kining usa nga nagka-conflict, mo kuha pud og support sa uban, mo gather og support. Mo nang kay gusto gid ma-elevate ang iyahang kaugalingon. Mo nang daghay madamay diha sa mga conflict. Mo gini ang top cause sa conflict. Recognition, authority, and admiration, no? Self-seeking nga attitude. Ug tan-aw nato pud karon
kining how lustful desires maga-manifest sa atong kinabuhi. Kanang makita gyud siya ba sa atong kinabuhi? Una kini interest. Depende mo kung asa ta interesado. Ang atong lustful desire kung asa naka-focus. Una makita nato na makapokus usay ang atong mga interest diha sa mga benefits. Magka-benepisyo ko diha. Sama ni Peter diha sa Matthew 19:27, si Peter nagfollow unsay benepisyo niya nga makuha kang Hesus. It is Jesus. Pero kining mga crowds, ang ilahang benefits nga makuha kang Jesus, pag mo-follow sila, food, kay milagro si Jesus og food. Power, kay mumilagro man si Jesus, yawag ni Jesus, no? And healing, kay yuhon man sila kung na sila balatian. Ikaduha, goal and purpose. Makita ni mo na sa kang Sarah o kang Hagar sa mga asawa ni Moses. Lain-lain sila purpose and goal. Mo nang asa na interest ni Sarah nga matuman ang plano sa Ginoo nga magkaanak sila. Si Hagar lain po og interest sa kadtong panghitabo. Lain-lain interest gayon. Mahitungod sa katuyuan o purpose. Ikatulo, kining need. Diri po usahay ma-focus ang atong interest sa atong need nga pareha sa kinabuhi ni Bartimeus sa Mark 10:46-52. Sa pagduol kang Hesus, ang need ni Bartimeus is healing, no? Ang crowd lain pud ang ilahang need. O nang asa naka-focus imong need kay mo na imong desire. Nya kining usa, power, no? Diha pud usahay maka-focus ang atong interest. Interesado ta sa gahom. O nang ang atong lustful desire kay interesado man ta sa gahom. Makita ni muna sa kang Miriam o kang Aaron o kang Moses. Silo sila kang Moses. Si Moses naman ang interesado si Aaron o si Miriam sa power. And kini ang isagid nga dako nga manifestation, kining possession. Interesado daghan kini ini lustful desire diha ma-focus sa possession. Sa kinabuhi ni Esau ug ni Jacob diha sa Genesis 27:41 nga ang kang Esau pagkaon, kang Jacob ang inheritance, no? Ang rights nga makuha niya, spiritual inheritance. Munang diha makita nato nga self-seeking attitude, diha ma-focus ang atong interest. Munang sa atong mga desisyon, ang interest magid nato asa diha ang atong interest nga atong makita atong kaugalingon nga we are sometimes nagakos og conflict. Ikaduha nga mahimong manifestation sa lustful desire is kini value. Munang unsay atong gi-prefer, depende man na unsay imong value, no? Unsay imong values. Unsay value nimo? What is important to you? Values mo kining gitawag nga standard sa atong judgment. Unsay atong gituuhan nga maoy tama ug mali. Diha ta nagaset sa atong mga decisions. What is worth and what is not. Mo nang paingon na mao gid ni siya. Mo nang paingon murag di na ako feel na nga tama na siya. Mao na diha ka nagbase kay di man muigo sa imong value, di man na bugat sa imuha. Munang that's not the way it should be. Dapat dili na mao kay mali na, no? Ana gid na to or I don't have that peace nga kumubuhat ko ana way kalinaw. Values. Makita nimo na sa conflict ni Mary ug ni Martha sa Luke 10:38-42. Lain-laing value si Mary kay to be with Jesus, listening. Ang value pod ni Martha is to work. Lain-laing value kay lain man silang standard sa ilang judgment. Mo nang diha magbase gitanan, diha ang manifestation sa atong mga lustful desire. Mo nang the cause of conflict kung i-sum nimo tanan, self, flesh, lustful desires. Di nato ta sa the consequences of conflict. Unsay mga resulta niini sa atong pagkinabuhi, sa atong mga karelasyon. Destructive gayod ang conflict. Ingon diha sa verse 3 of 4, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. See, una diha nga nahitabo sa katawhan sa gisulat ni James is wa ninyo nakuha no. Ampo mo wa gyud nakuha kay pleasure, self man ang focus sa ilahang mga desire, kaugalingon no, lustful
desire mo nang wala nila na angkon, ang nahitabo frustrated sila. Frustration. Pag frustrated ganita, mo na ni ang mahitabo, disturbs peace and harmony. Madisturbo yun ang peace and harmony diha sa imong mga karelasyon. Wala na harmony, wala na peace. No? Mo nang nana ng blaming others, pointing fingers. Siya niya ma-endure ang way labot nga na-appeal kay mo dapig man pod, mo support man pod. Mo nang mahitabo wala na peace and harmony. Ang resulta niini mahitabo nga instead of building one another, naanay divisions. Wala na siya, di na healthy ang church, di na magka-move forward, di na kahimo gayud sa iyahang katuyuan. It disturbs peace and harmony. Nga essential kayo sa ato ang pagpursue sa plano o goal sa Ginoo sa kinabuhi sa iglesia. Mao nang una. And also, di lang disturb peace, dishonor the Father. Mo na ingon diha sa text nga, you adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Pag frustrated na ka, makita nimo nga ang self na nagpatigbabaw, friendship with the world na kaya ang self na amang yun nagafocus sa kalibutan. Mahitabo nga you choose to be a friend of the world kay iyaha man sa kalibutan nga kinaiya kining ang self na patigbabaw atong fallen human nature. Munang ang mahitabo na friends naman ka sa kalibutan, ma-dishonor na ang Father tungod kay kita mahimo namang enemy sa Ginoo. Mao nay consequences. We think we are right and wrong, pero we dishonor di ay sa kinatibuk-an tungod kay para kang Marta o kang Mary, magtuo si Marta nga tama iyang gibuhat, pero sa pag-ingon ni Jesus dili man di ay kay tanawa iyang aksyon, iyahang gi-konfronta si Mary taliwala sa naasa. Naminaw si Jesus, naminaw ang mga disciples. Di na mao ang iyang aksyon. It dishonor the Lord Jesus Christ. Lastly, the cure for conflict nga naa dinhi nga verse. Nini nga text sa verse 7, ingon diha, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Very clear ang una, surrender and submit. Pasabot nga kining atong gusto, atong kaugalingon nga desire is surrender na. It is His will, not our will. Para kang Marta o kang Mary, di man ako gusto unta nga mo na imong buhaton. Maayo mo na, way daotan gina na imong buhat. Wapoy daotan sa imuhang goal or purpose. Also to glory, to honor me. Pero dili man na mga kong gusto unta niya ng taknaa. Tungod kini ng taknaa, hapit na ko muadto sa Jerusalem kay mamatay na ko dito sa cross. I need your presence. Imuhang fellowship ang akong gusto. Just to be with me. Mao na atong tama atong gibuhat ni Mary. Mao na ang importante gayud nga submit no sa kaubuton sa Ginoo. It is His will. Labi na gayud sa relasyon, dili gid will sa Ginoo, makig-away ta. Dili gid na niya will. We have to deny ourselves. Luke 9:23. It's not about yourself. Kung gusto ta mag-maintain og relationship, it's not about ourselves. Dili na mahitungod sa tuwa. It's not about your emotion. O nang surrender and submit to God. Come before Him with broken heart and have a humble spirit. O nang diha, have an attitude of love and a desire to obey. Surrender and submit. Then, resist the devil. Ingon diha. Resist the devil and he will flee from you. Dili gid magpermit ang Ginoo, dili siya mutugot nga sa devil nga magsige og tintal sa imuha nga ikaw nagresist. Pero murag ganahan pud ka or murag wa pud kay gibuhat nga resistance, murag di ta kapasalig nga mo intervene ang Ginoo. Mo intervene gyud ang Ginoo kung makita ang iniya nga nagresist gyud ta. It means nga kita gyud naning kamot no pag-resist. Resist retaliation, dili mo balos. Lisod, no? Resist your emotion. Lisod mo nang gikinahanglan gyud. Resist the devil. Ug makita nato ang Ginoo oray bahala. Mo nang mo kini ang upat ka butang, no? Importante kaayo nga atong tanawon, the constancy, the cause, kining consequences ug dito ta sa cure gayud nga diin makatabang ka nato, no? Labi na karong panahon na nga mao kana gyud ang usa nga mga strong kay nga weapon sa atong enemy, no, the devil, to defeat mahimong dili epektibo ang
pagkinabuhi diha sa iglesia og moresulta kini no sa kadautan kayod in general. Dalay ko na Ginoo siyang balaang pulong, magampo ta